Pucha! Bakit ito lang? Pinagnanakawan niyo ba kami? Paano naman namin kayo pagnanakawan? Dinubugbog nyo na kami. Yan lang yung kita namin ngayong araw. Kung marunong ka magbilang, di bilangin nyo lahat ng sigarilyo dun sa lagayan. Aba, bastos ka! Matapos namin kayong kupkupin, ganyan pang igaganti niyo sa amin? Mga magnanakaw! Hindi po totoo yan, Chong. Sadyang mahina po ang kita ngayon. Huwag na kayong magpaliwanag. Hala! Magtinda kayo doon sa simbahan. Maraming tao ngayon doon. Huwag kayong babalik dito hanggat hindi nauubos yung mga paninda ninyo. Maliwanag! Laging ganun ang tagpo sa buhay nila Berting. Sa edad na 18, ay hindi pa rin sila makaalis sa mga taong nagdala sa kanila ron. Kinamulatan na nilang magkakaibigan ang mabagsik na lungsod ng Maynila. Wala ni isang may alam kung sino ang kanilang mga magulang. Ang naaalala lang nila ay dinala sila ng mga taong yun sa lansangan upang mamalimos at magbenta ng kahakahang sigarilyo at candy. 5 silang dumating sa Maynila. Ngunit hindi na alam ni Berting kung nasaan ang dalawa pa. Hindi niya ito kilala, ngunit ang tawag nila sa isa't isa ay Toy o hindi kaya Ne. 5 taong gulang pa lamang siya noon nang mapilitan siyang mamalimos. Kung hindi malaki ang perang ibibigay nila sa mga ito, ay makararanas sila ng magkabilang sampal o hindi kaya'y bugbog. Kung maayos ang mood ng mga ito, ay bibigyan sila ng tig-iisang pandesal. Sa mga normal na araw, tanging 1 pirasong pandesal at soft drinks ang pinaghahatian pa nilang 3 ng mga kasama niya. Pagkain nila yon sa loob ng 1 araw. Yun lamang ang ibinibigay sa kanila ng mga sindikatong dumukot sa kanila. Kasalukuyang naglalako ng sigarilyo sa labas ng paaralan si Berting nang makasalubong niya ang kanyang kaibigan na si Darwin. Yon ang pangalang ibinigay sa kanila ng leader ng sindikatong dumukot sa kanila. Amin naman ang pangalan ng nag-iisang babae na kasama nila. Toy, ayos ka lang? Ano nangyari dyan sa mukha mo? Wala to. Si Raulo kasi yung ugly na yun eh. Sila lang yung nagpapakabusog ng pinaghirapan natin. Sinagot-sagot mo na naman ba? Nakakainis eh. Humingi lang naman ako ng dagdag dun sa binigay niya sa akin. Ano bang gagawin ko kung 50 pesos lang? Pang rugby ko lang yun. Sa akin ka na lang sana nang hiram ng pera. Paano ako manghiram sa'yo? Mas mahirap ka pa sa akin. Yan ang hindi ka sigurado pare. May natabi ako rito. Ano, manghihiram ka ba? Kaya ba dyan ng 200? Kahit 500 pa eh. Ibang klase ka talaga pa. Pero teka, saan mo nakuha ang pera ha? Hindi naman kopit yun kasi kumpleto naman yung binigay mo sa kanila. May ibang racket ka ba ha? Isama mo naman ako dyan. Saka ako na lang sa'yo sasabihin. Etong 500 mo oh. Mauna na ako, ha? Ibebenta ko pa tong yosi sa terminal. Tinapik na lamang ni Berting ang balikat ng kanyang kaibigan bago ito umalis. Hindi nito alintana ang sikat ng araw sa mahapding tumatama sa kanyang balat. Sanay na siya roon. Sa katunayan, kahit tubig lang ang inumin niya sa 1 araw, ay ayos lang sa kanya. Sa ilang taon niya sa mga sindikatong yun, ay natututunan niya na ang napakaraming bagay. Isa na doon ang gumawa ng mga bagay na hindi niya masikmura. Doon siya nabubuhay sa lansangan na yon. Wala na siyang ibang kayang gawin kung hindi ang maging sunod-sunuran sa kanila. Pagkarating niya sa terminal ng jeep, ay doon niya nakita ang kasamahan niyang naglalako ng sigarilyo at candy. Magiliw nitong binati ang driver na naroroon. Maliban sa kanya, ay si Ami lamang ang kasundo ng mga driver doon. Si Darwin kasi ay tipo ng taong madaling makahanap ng away, kung kaya't ayaw sa kanya ng driver. Dagdag pa na laging mainit ang ulo nito kapag walang masyadong bumibili sa kanya. Magandang araw ho sa inyo. Tay, kumusta ka? Mukhang malakas ang tuhod ninyo ah.
Maraming salamat doon sa ibinigay mong gamot, Tio. Nararamdaman ko na epektibo. Wala nga naman ho. Kung maubos po yun, Tay, sa akin ka ulit bumili, ha? Abay, oo naman. Malakas ka sa akin eh. Teka lang, Berting ha. Iuusog ko na muna ang jeep ko. Ako nang susunod sa pila. Sige ho. Puntahan ko lang po si Ami. Nang makalis ang matanda, ay agad na nilapitan ni Berting ang nakabusangot na kaibigan. Pagkalapit niya, ay agad siyang hinampas nito sa kanyang balikat. Bakit ka nandito, Berting? Akala ko doon ka na maglalako sa simbahan. Aagawan mo pa ako ng customer eh. Hindi ba't sa simbahan ka nakatoka ngayong araw? Anong araw ba ngayon? Linggo. Sa simbahan ka ngayon, Ami. Ano ba yan? Ang init-init dun eh. Tsaka maraming nagbibenta ng sigarilyo dun. Pumunta ka na doon. Baka maabutan ka na naman ng lalaking yon na wala sa pwesto mo. Baka pagalitan ka na naman. Hey, ano pa nga bang magagawa ko? Nang makaalis si Ami, ay dumiretso agad si Berting sa hideout nito sa terminal. Tanging siya lang ang may alam ng lugar na yun. Isang maliit na kubo yun, nagawa sa pinagtagpi-tagping yero na nahingi niya lang sa isang kakilala sa junk shop. Lumingon-lingon muna ito para masiguradong walang nakakakita at nakasunod sa kanya. Nang matyak niyang walang nakakita sa kanya, ay dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Doon tumambad ang mga bote ng gamot na maayos na nakalagay sa isang estante. Natutunan niyang gumawa ng gamot nang dahil na rin sa matandang nakakasama niya sa pagtitinda sa terminal ng jeep. Nang mamatay ito, ay siya nang pumalit dito at nagsimulang gumawa ng gamot na itinuro rin ng matanda. Ang kadalasang bumibili sa kanya ay ang mga matatandang kakilala ng namayapang tinatawag niyang Mama Nora. Naging libangan niya yon habang nagpapahinga ng 30 minuto sa pagtitinda ng yosi. Wala pa kasing pasahero. Kung kaya't may oras pa siyang sumaglit doon. Sa kalagitnaan ng paggawa niya ng panibagong gamot, narinig niya ang mga boses na nagdaragsaang mga pasahero. 2:00 na yun ng hapon. Kung kaya't maraming mga taong nagsisipag-uwian sa kanilang mga bahay. Inilabas niya ang 2 bote ng gamot na kailangan niya. Bago siya umalis, ay binilang niya muna ang mga gamot na naroroon. Lumabas na ito nang masigurado niyang kumpleto ng bote ng mga gamot. Dumiretso na siya sa kung saan si Mang Hernan ay nagsimulang magtawag ng pasahero at magbenta na rin ng sigarilyo. Oh, bayan! Bayan! Kasya pa 5! Sir, Yossi? 3.20, sir. Murang-mura. Kung sa tindahan kayo bibili nito, tsak, G's na isa nito. Kaya bili na kayo, sir. Sige na nga, 3 ganyan. Hala, sir. Wala po akong panukli sa 50. Teka lang. Titingnan ko sa wallet ko kung may 20 ako dito. Lihim na napangiti si Berting sa nangyari. Modus na yun upang sa kanya na lang ang sukli ng 50. Sa katunayan, may kulang-kulang 300 na siya sa kanyang bulsa at alam niyang kaya niya ng suklian ang pera ng lalaki. Sinigurado niya muna na ang kanyang mabibiktima ay walang panukli at tama nga siya ron nang mapakamot ito ng ulo. Sa'yo na ang sukli dyan, Toy. Wala na akong mahanap dito eh. Maraming salamat po, boss. Alis na tayo. Usog kayo ng konti. Kasya pang 2. Usog dyan sa kanan. Nang makasakay na ang lalaki, ay nakita ni Hernan ang paparating na matandang babae na maraming dala. Sa isip-isip ni Berting, nakajackpot siya ng araw na yun. Mukhang madatong ang matanda. Dali-dali niyang nilapitan ito at tinulungang dalhin ang mga pinamili nito at ipinasok sa loob ng jeep. Urong na lang po kayo, sir. Uupo si ma'am. Ma'am, pasok na po kayo. Kasyang-kasya po kayo dun sa upuan. Naku iho, maraming salamat. Kaawaan ka ng Diyos. Konti lang ang kagaya mong ganyang kabait.
God bless you. Napangiting sumampa ang matanda sa loob ng jeep. Hindi man lang siya nito nilingon at napailing na lamang ito sa nangyari. Naku, pera na naging God bless you pa. Nakakainis naman oh. Hindi mo talaga masasabi ang swerte iyo. Oh, ito. 20. Pangkain mo yan. Naku, Tang, wag na po. Ibilin nyo na lang po ng gamot yan. Ay kunin mo na, taalis na ako. Pagpasensyahan mo na yan, ha? Bibili pa kasi ako ng maintenance ng asawa ko. Hindi bale. Sa susunod, ay malaki nang ibibigay ko sa'yo. Hindi naman kayo obligado na bigyan ako, Tang. Hindi na gaano malakas ang boses ko, iyo. Sa tulong ng pagbabarker mo, ay nagkakaroon ako ng pasahero. Kaya tanggapin mo na ito. Hindi ko na po ito tatanggihan, Tang. Maraming salamat po. Matapos maubos ni Berting ang mga paninda, ay dumiretso na siya sa customer niya ng gamot. Pasekreto niyang dinala ang gamot na yon sa ospital. 500 ang halaga ng isang bote ng gamot. Kung mapibenta niya ang 2 bote, ay tiyak na malaki ang madadagdag sa ipon niya. Sa halagang 1,000 ay kaya niya nang makaalis ng Maynila. Pamasahin niya yun sa barko kung saan man siya balak na pumunta. Ang isa sa gustong-gusto niyang puntahan ay ang Bohol. Marami siyang nakikitang litrato sa mga calendar at sa magazine, sa bahay ng mga sindikato. Gusto niyang alamin kung isang malaking chocolate nga ba ang mga burol na naroroon. Sa kung anumang dahilan ay malapit siya sa lugar na yon. Ang problema lang ni Berting ay ang mga kaibigan niya. Ayaw niyang iwanan ng mga ito sa mga taong yun, kung kaya't doble kayod siya para makaalis sila sa poder nila. Kailangan niyang madala ang mga kaibigan niya sa malayong lugar, kung saan ay hindi sila mahanap ni Mang Abet, ang lider ng sindikatong dumukot sa kanila. Kinatok muna ng 3 beses ni Berting ang isa sa pintuan ng kwarto, saka pumasok doon. Nasilayan niya ang payat na ginang na namumugto ang mga mata sa kaiiyak. Katabi niya ang kanyang anak na puno ng tubo at aparato ang katawan. 500 po ang isang bote, madam. Wala ko kayong mahahanap na ganyang gamot sa buong Maynila. Tumawad ang ginang sa kanya, ngunit hindi siya pumayag. Alam niyang desperado itong gumaling ang kanyang anak, ngunit mas desperado siyang makaalis ng Maynila. Kung hindi niyo po kayang bayaran, pasansyahan na lang po. Ibibenta ko na lang ito sa kayang bumili ng mga gamot ko. Nagmakaawa sa kanyang ginang na kausap niya. Kasabay noon, inilabas nito ang pinakaiingat-ingatan niyang 1,000 na mukhang huling pera na nito. Naawa man si Berting ay pikit mata niyang tinanggap ang pera at saka umalis sa lugar na yun. 3,000 na lang. Makakaalis na kami. Mariing hinawakan at itinago ni Berting ang perang yun sa bulsa niya. Pumasok siya sa makipot na iskinita para maibigay niya ng kanyang kita sa buong araw. Tagong-tago sa otoridad ang bahay ni Mang Abet. Lahat ng tao sa squatters area ay takot sa kanya. Ang balita pa nga ay nakapatay na ito ng parak, kung kaya't walang sumusubok na kumalaban sa kanya. Narinig nito ang boses ni Mang Abet na pinapagalitan si Ami. 300 lang? Hindi pa naubos ang paninda mo? Pucha! Hindi lang naman ako nagtitinda sa simbahan. Marami rin namang nagtitinda ng sigarilyo doon. Ang mga hayop! Talagang ginalaw pa talaga nila ang teritoryo ko! Lumalangit-ngit ang pintuan na gawa sa yero ng buksan ni Berting. Nagtinginan ang mga taong naroroon. Nang makita siyang naubos ang kanyang paninda, ay napangiti si Abet at pumalakpak. Nilapitan niya si Berting at malakas na tinapik ang balikat. Bakit hindi ninyo gayahin si Berting? Mabilidad! Kaya paborito ko ito eh. Bilang parangal sa'yo, Berting,
Lechong manok ang ulam mo ngayong gabi. Tinawag nito ang isang lalaking nagsusugal at inutusang bumili ng 2 buong litsong manok na agad naman na tumalima. Napatungo na lamang si Ami. Paborito niya kasi yun. 2 beses pa lang siyang nakakatikim nun. Ngunit hindi niya makakalimutan ang lasa ng isang piraso ng manok na yon. Para sa kanya, yon ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya. Ang swerte mo naman ngayong araw, Berting. Buti ka pa. Gusto mo ba ng lechong manok? Para naman sa iyo yun. Pagagalitin pa ako ng Mang Abit eh. Akin nga yun. Kaya ako magdidesisyon kung anong gagawin ko doon. Kaya sa'yo ng parte ko. Paano ka? Wag mo kong alalahanin. Kumain na ako kanina. Binigyan ako ni Mang Hernan ng 20. Matik, nakabili ako ng pastil. Ang swerte mo talaga sa matatanda. Ako kasi, kung hindi ako binabastos, dinadaya pa nila ako sa binibili nilang sigarilyo. Nahihirapan ka pa rin bang magbilang? Gusto mo turuan kita mamaya? Kaya ko naman. Minsan lang talaga nalilito ako eh. Lalo na kapag marami silang kumukuha. Natigil ang usapan nila nang biglang bumukas ang pintuan at iniluwanon. Si Darwin na hingal. Boss, may parak! Ano na naman ang gagawin ng mga hayop na yun dito? May nakapagturo yata na dito ang hideout natin, boss. Ano gagawin natin? Ako nang bahala doon. Hindi yata nila ako kilala. Walang makakalabas ng buhay sa teritoryo ko! Inilabas ni Abit ang kanyang makintab na baril na alagang-alaga nito. Ikinasan niya ito at maangas na lumabas ng bahay habang nasa bibig niya ang sigarilyo. Sino ang mga walang iyang naglakas ng loob na kalabanin ako, ha? Huwag ninyo kong susubukan! Napailing na lamang si Berting sa narinig. Alam nitong hindi totoong sinasabi ni Darwin. Napagtripan na naman ito ang lalaki. Sa higpit ng seguridad doon at dahil sa takot ng mga ilang naninirahan doon ay siguradong walang maglalakas ng loob na kumalaban sa kanila. Kinabukasan ay dumiretso sina Ami at Darwin sa kanilang tambayan dahil naubos ang kanilang paninda. Hindi na muna sila uuwi agad para na rin umiwas sa mga utos ni Mang Abet. Nilapitan ni Darwin si Ami sa papag kung saan ito nakaupo. Inakbayan niya ito, ngunit agad namang tinanggal ng babae ang kamay nito sa kanyang balikat. Ami, sa 1 linggo nga pala, kaarawan mo. May gusto ka bang bilhin? Kahit naman may gusto akong bilhin, hindi ko pa rin yun mabibili. Wala naman akong pera, Darwin. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mo. Ako nang bibili nun para sa'yo. Saan ka naman kukuha ng pera, Aber? Hindi nga tayo halos makakain ng maayos. Basta ako nang bahala doon. Ano bang gusto mo? Ang gusto ko, 1 buong litsong manok at cake. Ang mahal naman ng gusto mo, Ami. Hindi ba pwedeng isa lang dun sa gusto mong bilhin ko? Hindi kasi kasya yung pera ko sa 2 eh. Ako nang bahala sa cake mo, Ami. Regalo ko na sa'yo yon. Napatingin sila sa bagong dating na si Berting na sa tambayan nilang 3. May dala itong supot at may lamang pandesal na agad naman na kinuha ni Darwin. Naku, sakto, gutom na ako. Bigay ba nila to ni Mang Abet? Napakakuripo talaga nila. Hindi. Sariling pera ko yan. Siraulo ka kasi. Nalaman ni Mang Abet na gawa-gawa mo lang na may para kahapon. Ayun, uminit ang ulo niya. Hindi siya nagbigay ng pagkain. Uto-uto naman palang si Raulo na yun. Huwag mo nang gawin ulit yun ha, Darwin. Bakit ba? Nakatutuwa kaya yung uto-utuin yung Mang Abet na yun kahit paminsan-minsan lang. Nadadamay pati si Ami sa mga ginagawa mo eh. Kung ako ay ayos lang na magutom pero si Ami... Teka lang, totoo bang ikaw ang bibili ng cake ko, Berting? Gusto ko yung chocolate ah. Sige ba?
May sapat na ipon naman ako para doon. Debut mo pa naman. Dibo yun. Hindi dibot. Basta! Pareho lang naman yun eh. Maraming salamat talaga, Berting. Kaya sa'yo ako eh. Teka nga lang naman. Ako yung una nag-alok sa'yo, no? Bakit si Berting ang pinasasalamatan mo? Eh siya naman yung bibili ng kay ko ah. Hindi ba't paborito mo yung lechong manok? Ako naman bibili nun. Oo na. Salamat, Darwin. Excited na tuloy ako mag-18. Pangiti-ngiti pa si Ami na nag-i-imagine ang lasa ng lechong manok na makakain niya sa birthday niya. Para sa kanya, yon ang pinakamasayang araw ng buhay niya. Hindi niya alam na may mangyayaring babago sa buhay niya. Sa loob ng barong-barong na yon, naabutan ni Ami ang isang lalaking maraming gintong suot sa katawan. Habang kausap ni Mang Abet, sa mesang nakaharap sa mga ito ay may mga libu-libong pera. Nang makita siya ng mga ito, agad siyang tinawag ni Mang Abet. Ay, Ami. Nandito ka na pala. Kumusta ang benta? Nakakain ka na ba? Ayos lang po ako, boss. Naubos po agad ang tinda kong sigarilyo. Mabuti yan. Siya nga pala, ito si Mr. Lim. May-ari ng isang kilalang club dyan sa unahan. Bumati ka. Magandang araw po, Mr. Lim. Kumusta po kayo? Sinagot siya nito ng ayos lang na may makahulugang tingin kay Abet. Ito pala ang nag-iisang babae namin dito, Mr. Lim. Huwag kayong mag-alala. Alagang-alaga siya rito. Malapit na palang birthday nito eh. Sa susunod na linggo na. 18 na siya noon. Napatango na lamang si Mr. Lim at nakangiting nakatingin sa kanya. Inilabas nito ang kanyang mamahaling wallet at binigyan siya nito ng 500. Pa-birthday daw nito kay Ami. Nagulat naman si Ami na binigyan siya ng ganong kalaking halaga ng lalaking noon pa lang niya nakilala. Ang laki po niyan, Mr. Lim. Okay lang po bang tanggapin ko ang ganitong klaseng halaga? Ano ka ba, Ami? Kunin mo na yan. Huwag mong tatanggihan ang perang binibigay sa'yo. Minsan lang ang may magbigay kaya tanggapin mo na. Huwag kang tatanggi sa grasya. Maraming salamat po, Mr. Lim. Boss Abet. Sige na, Ami. Pwede ka nang umalis. Nga pala, may ulam dyan sa kaldero. Inutusan ko si Darwin na magluto kanina. Kumain ka na doon. Maraming salamat, Boss Abet. The best ka talaga. Masayang masaya si Ami ng mga oras na yun. Para sa kanya, ay maswerte sa kanya ang araw na yun. Hindi man lang siya nagtaka kung bakit ganoon ang trato ni Abet at Mr. Lim sa kanya. Pati rito ay good mood lang si Abet, kung kaya't pinakain siya ng masarap at hinayaang makahawak ng pera. Nang makauwi ang kanyang mga kaibigan kinagabihan, ay agad niyang ibinida ang 500 ibinigay sa kanya. Darwin! Berting! Ang siya-siya ko ngayong araw. Kita niyo to? Binigyan ako ng 500 ng kausap ni Mang Abet. Sumeryoso naman si Berting habang inaayos ang kanyang higaan. Ano naman daw ang kapalit? Kapalit ka dyan. Hindi ba pwedeng pa-birthday niya lang sa akin? Naku, Ami. Mag-iingat ka dyan kay Abet. Baka anong pumasok sa isip niya? Napaka-nega mo naman. Good mood lang yun. Tsaka alam mo ba, pinakain niya ako ng ulam kanina. Kumain na ba kayo? Itutulog ko na lang tong gutom na to. Humiga na ito sa kanyang higaan at tumalikod na kay Ami at Darwin. Ami, ako nagluto nun. Masarap ba? Oo, masarap siya. Hindi ko alam may talent ka pala sa pagluluto, Darwin. Ako naman palagi nagluluto sa kanila eh. Di nga lang kayo nakakatikim kasi palaging ubos ng patay gutom ng mga tao ni Boss ang ulam. O nga pala, may natira pang ulam, Berting.
Gusto mo bang kumain? Kukuhaan kita dun sa kusina. Wag na. Ayokong sumbutan ng mga yon. Pakipatay na lang ng ilaw, matutulog na ako. Ipinagkibit balikat na lamang ni Darwin at Amy ang sinabi ni Berting. Inayos niya rin ang kanilang higaan at nahiga na. Sa sahig sila natutulog at ang manipis na kumot na siyang nagbibigay ng munting init sa malamig na gabi. Pabaling-baling ng higaan si Amy. Sa hindi malamang dahilan ay biglang kumulo ang kanyang tiyan. Sira ba yung nakain ko kanina? May sinasabi ka ba, Ami? Wala. Matulog ka na lang dyan. Sige, good night. Hindi niya na ito sinagot pa. Habang patagal ng patagal ay mas lalong kumukulo ang kanyang tiyan. Pinakiramdaman niya muna ito. Ilang minuto pa ay humupa na rin ang pagkulo ng kanyang tiyan, kung kaya't nakatulog na ito ng mahimbing. Nagising na lang siya kinabukasan nang marinig niyang kaguluhan sa labas ng barong-barong na yon. Nagtatalo si Darwin at si Abet. Hahayaan namin kayong gawin ang lahat ng gusto nyo. Ngayon lang kami hihingi ng pabor sa iyo, boss. Huwag na to. Aba, anong karapatan ninyong humingi ng pabor? Kung malaki sana ang binibigay niyo sa amin, ay hindi na tayo aabot pa sa ganito. Boss naman eh. Palampasin nyo na to, kahit ngayon lang. Tapos ang usapan, Darwin. Sa inyong tatlo, ikaw talagang pinakabarumbado. Bakit hindi mo gayahin si Berting? Tahimik lang at sinusunod lahat ng utos ko. Iba ako kay Berting, boss. Hindi ko siya kaya, kaya huwag niyo ako itulad sa kanya. Napansin nilang matamang nakatingin sa kanila si Amy. Nagulong-gulo, kung kaya't napatikim na lamang si Abet. Ami, kanina ka pa ba dyan? Po, kararating ko lang po. Bakit po kayo nagsasagutan? Maliit na bagay lang ito. Alam mo namang pasaway itong si Darwin eh. Siya nga pala, huwag ka na munang maglako ng sigarilyo ngayon. May ipapagawa po ba kayo, boss? Wala naman. Total malapit ng birthday mo. Pakonsuelo ko na to sa'yo. Ay, sana araw-araw birthday ko na lang para hindi ako mainitin sa labas. Mauna na kami, boss. Ami, Sige, Berting. Ingat kayo. Hindi na nakaapila pa si Darwin nang kalad ka rin siya ni Berting. Gusto sanang magtanong ni Amy kay Mang Abet, ngunit pinigilan niya na lamang ang kanyang sarili. Ayaw niyang masira ang mood nito at baka magbago pa ang isip. Baka maisipan pa nitong utusan siyang magtinda ng sigarilyo habang tirik na tirik ang init. Ami, kumain ka na muna rito. Pagkatapos mong kumain ay aalis tayo. Mamimili tayo ng damit. Damit po, boss? Maayos pa naman po yung damit ko eh. Ayos lang po ako. Dalaga ka na kung kaya kailangan mo ng bagong damit. Hindi na pwede yung mga damit mo ngayon eh. Ayos lang po talaga ako, boss. Tila naiinis naman si Abet sa pagtanggi ni Amy. Dali-dali na lamang itong dumalo sa hapagkainan at nagsimulang kumain. Hindi ba't sinabihan na kita na huwag tatanggi kapag may nagbigay sa'yo? Kailangan mo mabuhay sa panahon ngayon. Hindi na pwede na. Tandaan mo yan, Ami. Opo, pasensya na po. O siya, kain lang ng kain. Ang payat-payat mo na oh. Kaya kailangan mong magkalaman bago kita ibigay kay Mr. Lim. Ho? Ano pong sinabi niyo? Ang sabi ko, kailangan mong magkalaman. Ano bang ginawa mo sa binigay sa'yo ni Mr. Lim? Yun po ba? Itinago ko po muna. May gusto po kasi akong bilhin sa birthday ko. Aba, mabuti yan. Pagkatapos nilang kumain, ay agad namang naligo si Amy. Naramdaman niyang kumukulo na naman ang kanyang tiyan. Hindi niya na lang ito pinansin at agad na tinapos ang kanyang paliligo.
Isinuot niya ang tanging maayos na damit na meron siya. Isang lumang t-shirt na may design ng sunflower at pantalon na kupasin. Sinuklay niya ang kanyang maikling buhok na abot sa kanyang balikat. Lumabas na ito sa silid at naabutan niya si Abet na inip na naghihintay sa kanya. Nang makita siya nito, ay siyang pilit na ngiti ang pinakawalan niya kay Ami. Naghintay po ba kayo ng matagal? Hindi naman. Ganyan lang ba ang ayos mo? May mali po ba sa suot ko? Ito lang po kasi medyo maayos na damit ko. Ganun ba? Kaya kailangan mo ng bagong damit eh. Marunong ka bang gumamit ng lipstick? Opo, boss. Tinuruan po ako ng kasama kong babae sa pagtitinda. Bakit po? Wala naman. Tara na. Walang mapagsidla ng saya ni Ami nang dalhin siya ni Abet sa isang mall. Nalula siya sa laki nito. Dati ay pangarap niya lamang na makapasok sa lugar na yon. At ngayon ay nagkakatotoo na. Naranasan niyang mabilhan ng mga bagong damit at makakain ng masarap. Pumasok sila sa isang parte ng mall kung saan maraming mga damit. Si Abet ang pumili ng mga yon at iniabot kay Ami para ipasukat. Lahat ng mga ibinigay na damit ay maiikli. Kung hindi kita ang kanyang likod ay halos masilipan naman siya. Hindi naman ito nagreklamo at sumunod na lamang siya sa gusto nito. Hindi ba kayo napamahal sa mga damit ko, boss? Para rin naman kasi sa'yo yan eh. At si Mr. Lim ang nagbigay ng pera para sa mga damit mo. Miss, ano bang magandang lipstick na bagay sa kanya? Kinausap ni Abet ang nakita niyang sales lady na nag-aabang sa gilid ng pintuan. Agad naman siyang nilapitan nito at tinitigang mabuti si Ami. Pagkatapos noon ay kumuha siya ng lipstick na bumabagi dito. Thank you, miss. Kita mo? Bagay na bagay sa'yo ang kulay na yan, Ami. Kaya nga po, boss. Ang ganda-ganda po. Feeling ko tuloy ang yaman ko na. Mabuti naman at masaya ka, Ami. Nga pala, dadaan tayo sa club nila Mr. Lim pagkatapos nito. May ibibigay lang ako sa kanya. Hindi po ba bawal akong pumasok doon? Hindi pa po kasi ako 18. Walang bawal-bawal dito, Ami. Lahat pwede. Ibang nagagawa ng pera. Kung kaya't dapat maging ambisyosa ka. Sa tanan ng buhay ni Ami, ay noon lamang siya naimpluwensyahan na maghangad na magkaroon ng maraming pera. Pumasok sila ni Abet sa isang malaki at magarang club na pagmamay-ari ni Mr. Lim. Maraming magagandang babae siyang nakita. Ang iilan pa rito ay matalim na nakatingin sa kanya. Ang iba naman ay pinagtaasan siya ng kilay. Magaganda nga, pero sasama naman ng ugali. Tanging nasambit na lamang ni Ami sa sarili bago dumiretso sa opisina ni Mr. Lim. Tuwang-tuwa naman ito nang makita niya si Ami na kasama si Abet. Sa isip-isip nito ay nakahanap na siya ng babaeng may kakaibang ganda, lalo na kung aayusan. Pinaupo niya ito sa silya sa tapat ng kanyang lamesa. Iba ang tingin na ipinukol niya kay Ami, kung kaya't binigyan niya ito ng naiilang na ngiti. Nga pala, Mr. Lim, sa susunod na linggo ay maaari nang makapagsimula si Ami rito. Po? Trabaho? Hindi niyo na po ako ibibilad sa initan? Hindi na, Ami. Dito ka na magtatrabaho para naman malaki ang kita mo. Ano pong trabaho to, Boss Abet? Mag-waiter po ba ako? O di kaya naman ay maglilinis? Kaya ko po kahit na anong trabaho, kahit tagahugas po ng plato. Natawa na lamang si Mr. Lim sa sinabi ni Ami. Tinanong nito si Abet kung hindi pa niya nasasabi ang trabaho ni Ami sa club niya. Pasensya na, Mr. Lim. Naging abala po kasi ako sa pamimili ng mga damit niya. Kung kaya't hindi ko pa nasabi. Ami,
Simula bukas, ay si Mr. Lim na ang magiging boss mo. Mang Abet na lamang ang itatawag mo sa akin. May pupuntang babae rito mamaya. Siya ang magtuturo sa gagawin mo. Naku, ang swerte-swerte ko naman po sa inyo. Maraming salamat po. Taliwa sa akala ni Ami na pagja-janitress o di kaya'y tagahugas ng plato ang magiging trabaho niya sa lugar na yon. Pinagsuot siya ng maikling damit at inayusan ng kanyang maamo at magandang muka. Ibang-iba siya sa Ami na kadalasang nakikita nila Berting at Darwin. Kahit nga ito ay nagulat sa kanyang sarili habang nakatingin sa salamin. Ibang-iba ito sa Ami na lagi niyang nakikita sa salamin araw-araw. Grabe naman talaga ang pagja-janitor ko. Kailangan talaga may makeup at magandang damit. Inismiran lang siya ng babaeng nag-aayos sa kanya. Maganda ito sa tingin niya at mas matanda sa kanya ang babaeng nag-aayos sa kanya. Kinilala niya ito sa pangalang Jessa. Medyo mataray itong tingnan pero magaan ang loob niya dito. Ilang taon ka na ba? Ako bang kausap mo? Mayroon pa bang ibang tao rito? Ano kasi, hindi ko alam kung ilang taon na talaga ako. Pero ang sabi sa akin ng Mang Abet, nasa 5 taong gulang ako nang mapunta sa kanila. Kaya sa susunod na linggo, 18 na ako. Nakakatuwa, di ba? Binigyan kasi ako ng pera ni Mr. Lim para sa birthday ko. Hindi mo na dapat tinanggap pa ang perang ibinigay niya. Bakit naman? Sabi kasi ni Mang Abet, huwag kaming tatanggi sa grasya. Hindi ka man lang ba nagtataka kung bakit ganun ang trato nila sa'yo? Siyempre, malapit na yung birthday ko, kaya mabait sila sa akin. Hay nako, Abby. Ano nga ulit pangalan mo? Ami? Wala ka pa talagang alam sa mundo. Kaya ganoon na lamang ang trato nila sa'yo kasi gagawin ka nilang bayarang babae dito sa club. Nabili ka na ni Mr. Lim kay Mang Abet. Naku, hindi totoo yan. Sadyang mabait lang talaga si Mr. Lim. Gumising ka nga! Sa tingin mo ba ay gagastusan ka ni Mr. Lim kahit hindi kanya kaano-ano? Wala nang libre sa panahon ngayon, Ami. Lahat may kapalit. Kaya ikaw, naku, mag-iingat ka dyan kay Mang Abet at Mr. Lim. Kung may pagpipilian lang ako, hindi na ako magtatrabaho dito. Hindi na nakasagot pa si Ami nang pumasok sa dressing room si Abet at Mr. Lim. May pagnanasang tinitingnan siya ng dalawa. Hapit na hapit sa magandang katawan ni Ami ang maikling damit na ipinasuot sa kanya ni Jessa. Tumalikod na lamang si Jessa sa dalawang lalaki at nagsimulang magligpit ng mga ginamit niya sa pag-aayos niya kay Ami. Magandang gabi, Mr. Lim, Mang Abet. Tapos na po ako rito. Babalik na po muna ako sa mga kasama ko. Salamat sa iyo, Jessa. Napalitaw mo ang ganda at kaseksihan ni Ami. Hindi na nito sinagot si Abet. Dali-dali nang iniwan si Ami sa loob ng dressing room kasama ang dalawang lalaki. Tiningnan niya muna nang makahulugan si Ami bago ito tuluyang lumabas. Ang ganda-ganda mo talaga, Ami. Bagay na bagay ka rito. Totoo po bang dito na ako magtatrabaho? Bilang bayan ng babae? Si Jessa ba ang nagsabi sa'yo? Hangingi talaga ng babaeng yon. Totoo po bang sinabi niya? Ibinenta niya ako rito? Nagtinginan muna ang dalawang lalaki sa isa't isa at mapaklang natawa si Abet. Si Jessa talaga. Kung ano-anong sinasabi sa'yo. Ganito kasi yan, Ami. Sasayaw ka lang naman sa maliit na stage. Doon sa dinaanan natin kanina. Kasama mo naman sila, Jessa eh. Pagkatapos noon, ay tapos na. Sasayaw ka lang naman. Totoo po ba? Wala naman po akong gagawing iba maliban sa pagsasayaw? Depende sa customer, syempre. Kung gusto ka nilang i-table,
ay nakadepende sa iyo kung papayag ka. Mas malaki ang ibibigay ng customer na tip sa iyo kung natipuhan ka niya. Ano po bang dapat kong gawin para magustuhan nila ako? Hindi ka naman mahirap magustuhan namin. Kaya sigurado ako malaki ang ibibigay nila sa iyo. Yun ay kung papayag kang magsimula na rito agad. Hindi ko pa po alam, Mang Abet. Magpapaalam po muna ako kay Darwin at kay Berting. Paano kung hindi sila pumayag? Eh di babalikan na naman sa pagiging isang kahig, isang tuka. Pag-isipan mong mabuti ito, Ami, ha? O siya, lumabas ka na muna. Mag-uusap lang kami ni Mr. Lim tungkol dito. Lumabas na si Ami ng silid na yun. Bago pa niya tuluyang maisaradong pinto, ay narinig niya ang pagtatalo ni Mr. Lim at Abet. Ang ikinagagalit ni Mr. Lim ay kung bakit hindi agad nasabi ni Abet kay Ami ang kanyang magiging trabaho, gayong bayad nito. Hindi na nito pinakinggan ang pagtatalo ng dalawa at dumiretso na siya kung saan ang mga babaeng nagtatrabaho doon. Nakita niya si Jessa sa taas ng stage. Sumasayaw ito ng kaakit-akit at talagang parang naging ibang tao ito. Titig na titig si Ami sa galing ni Jessa. Nang magtama ang kanilang mga mata ay ngumiti si Ami. Ngunit tiningnan lang siya nito. Umakyat siya sa isang pole at doon nagpakita ng iba't ibang galaw. Hangang-hanga si Ami doon. Ngunit napalitan din agad ng pananakit ng kanyang tiyan. Dali-dali niyang hinanap ang CR para doon magsuka. Ilang araw niya na yung iniinda, ngunit habang tumatagal ay mas lalong sumasakit ang kanyang tiyan. Parang may kung anong nilalang na gustong kumawala sa kanyang tiyan. Nang humupa na ang pananakit ng kanyang tiyan at saka ito lumabas doon. Doon niya nasalubong si Mang Abet na naghahanap sa kanya. Saan ka nang galing? Sa CR lang po. Bigla kasing sumama ang pakiramdam ko. Tara na. Umuwi na tayo. Nang makauwi sila, ay agad na nakita ni Ami sila Berting at Darwin na nakaabang sa pintuan ng bahay. Kakaway sana si Ami, ngunit binawi rin niya agad ang kamay nang mapansin niyang galit ang mga ito. Agad na kunelyuhan ni Darwin ang kakarating pa lang na si Abet. Nakikiusap ako sa iyo, Mang Abet. Huwag na to. Ano pa bang kailangan mo? Lahat naman ng pabor at utos ninyo sinusunod namin. Kahit halos mamatay kami, kada gawin namin ang transaksyon ng droga na ginagawa namin. Isa lang naman hinihingi namin huwag galawin si Ami. Gago ka pala eh. Tandaan ninyo, kung hindi namin kayo kinuha sa lugar na yon, ay baka hindi na kayo nasisikatan ngayon. Maliit na bagay lang naman yan eh. Anong kinapuputok ng butsi mo? Tingnan niyo nga ang itsura ni Ami. Kulang na lang magubad na siya. Tapos anong gagawin niyo sa kanya, ha? Ipagagamit niyo sa ibang lalaki? Darwin, tama na yan. Sasayaw lang naman ako dun eh. May mga kasama naman akong ibang babae. At saka malaki ang makukuha dun. Manahimik ka, Ami. Hindi mo alam ang ugali ng hayop na to. Gagamitin ka lang niya. Siya ang makikinabang sa pinaghirapan mo. Hindi ba tama ako, ha, Mang Abet? Nag-rugby ka ba, ha, Darwin? Yan ang sinasabi ko eh. Kaya wala akong tiwala sa'yo. Kasi lagi kang sabog! Dapat ka nag-rugby na lang ako, Mang Abet! Para may rason ako kung bakit tatamang ka mo ako sa pagmumukha mo! Tama na yan, Darwin. Pag-usapan na lang natin ang bagay na yan sa loob. Nagsasantu-santuhan ka na naman eh. Ano pa bang pag-uusapan? Hindi nga tayo pumayag na pagtrabahuin si Ami sa club, di ba? Alam nyo, pero hindi nyo man lang sinabi sa akin. Anong klaseng kaibigan kayo? Umiiyak na tumakbo si Ami palabas ng iskinita. Si Abet naman ay kumawala ng mariing pagkakahawak ni Darwin sa kwelyo niya. Sinuntok niya ito na siyang ikinatumba ni Darwin. Hindi pa ito nakontento.
dahil tinadyakan niya pa ito ng paulit-ulit bago siya maawat ni Berting. Wala ka talagang utang na loob, Darwin! He! Wala kang kwenta! Tama na po yan, mga abet. Pagsabihan mo yung kaibigan mo, Berting. Baka sa susunod, ay dulo na ng baril ko ang nakatutok sa sentido niya! Padabog na umalis si Abet. Doon lamang nakatayo si Darwin at nagpagpag ng dumi sa kanyang suot. Hindi alam ni Berting ang kanyang uunahin. Ang sundan ba si Ami o gamutin ang putok na labi ng kaibigan? Sa huli, napagdesisyon na nitong sundan si Ami. Sa suot at sa ayos pa lamang nito, tsak na mababastos siya ng mga tambay sa kanto. Toy, ikaw na lang munang gumamot sa sarili mo ha. Aalis lang ako. Ibang klase ka rin talaga, Berting. Nasaktan na nga ako. Uunahin mo pa ang utos ni Abet. Susundan ko lang si Ami. Baka nabastos na yun eh. Malaki ka na naman kaya kaya mo ng sarili mo. Hindi na narinig ni Berting ang sinabi ni Darwin. Ang tanging nasa isip nito ay mahanap agad si Ami. Lakad takbo ang ginawa niya upang mahanap sa bawat sulok ng iskinita, maging ang kanilang tambayang magkakaibigan. Ang huling pinuntahan niya ay ang tambayan nila na malapit sa terminal ng jeep. Doon niya ito nakita habang sapu-sapo ang kanyang tiyan habang sumusuka. Agad naman siyang dinaluhan ni Berting at nagulat pa ito nang makita siya. Ami, ayos ka lang ba? Ano masakit sa'yo? Hindi ko alam, Berting. Bigla nilang sumasama ang pakiramdam ko. Ilang araw na rin may problema sa tiyan ko. Mamamatay na yata ako. Halika rito. Dadalhin kita sa hideout ko. May gamot ako ron. Hideout? Saan ba na yun? Malapit lang yun dito. Halika na. Nanghihina si Ami habang inaalalayan ni Berting. Ilang minutong lakad ang kanyang ginawa at nang makarating agad sila sa hideout nito. Hindi ko alam na may ganitong lugar ka palang tinatago sa amin, Berting. Nangako kasi ako kay Mama Nora na hindi ko sasabihin sa kahit sino ang lugar na ito. Yun ba yung matandang kasama mo nung nasagasaan ng truck? Oo. Teka. Ito nga palang gamot sa sakit ng tiyan. Langis yan na may mga halamang gamot. Iinumin ko ba ito? Hindi. Ipapahid mo lang yan sa tiyan mo kada sasakit. Epektibo ang gamot na yan. Gawa pa ni Mama Nora yung gamot na hawak mo. Medyo epektibo nga siya, Berting. Umuhupa na ang sakit ng tiyan ko. Salamat. Teka, gumagawa ka rin ba ng mga halamang gamot? Oo. Doon ako kumukuha ng perang pangkain. May pinag-iipunan din kasi ako eh. Ano naman yun? Tsaka ako nasasabihin sa inyo ni Darwin. Ayos ka na ba? Umuwi na muna tayo. Pagka-uwi nila, ay doon sila nag-usap kung tatanggapin ba ni Ami ang trabaho bilang dancer sa club. Nung una'y tumututol pa si Darwin, ngunit wala rin itong nagawa nang pumayag na si Berting. Kanya itong sinabihan na kailangan nilang mag-ipon upang makaalis sa puder ni Mang Abet. Kinausap ni Darwin si Mang Abet na pumayag silang magtrabaho si Ami sa club. Tuwang-tuwa naman si Mang Abet sa narinig. Ganyan! Ganyan dapat. Hindi ninyo dapat hayaan na magsama-sama kayo sa hirap. Pumapayag lang kami, Mang Abet, sa isang kondisyon. Yun ay ang hayaan nyo kami magtrabaho kasama si Ami sa club. Ang malaking ngiti ni Mang Abet ay agad din na naglaho. Sino ang maglalako ng sigarilyo? Sino ang uutusan ko sa mga transaksyon ko sa droga? Hindi. Hindi ako papayag. Kung ganun po, babalik na lang po kami sa pwesto namin kasama si Ami. Ang balita ko po, ipinansusugal mo lang naman ang perang ibinayad ni Mr. Lim. Kaya mamili kayo, Mang Abet. Pucha! Sige na, sige na!
Ako nang bahala magpaalam kay Mr. Lim. Binabalaan ko na agad kayo ha. Hindi kayo lalapit o makikialam sa mga gagawin ni Ami. Iba ang trabahong yon. Kaya kung gusto niyang hindi kayo masaktan, maging si Ami, ay wag kayong gumawa ng bagay na ikapapahamak ninyo. Nang araw ding yon, pumunta sila sa club upang magpaalam kay Mr. Lim. Nung una, nag-aalangan pa itong papasukin sa trabaho ang dalawang lalaki. Ngunit kalaunan, pumayag na rin ito nang kumbinsin siya ni Mang Abet na hindi sila mangingialam sa gagawin ni Ami. Si Ami, sa kabilang banda, ay nagsimula ng turuan ni Jessa ng sayaw. Hirap na hirap ito sa kanyang ginagawa, kaya naman naiinis na si Jessa sa pagtuturo sa kanya. Ganito kasi yan. Igiling mo lang. Maganda naman ang katawan at mukha mo. Kaya hindi nila mapapansin kung parehong kaliwa ang paa mo. Basta ayusin mo lang ang paggiling. Ang hirap naman ito, Jessa. Pahinga na muna tayo. Hindi uso ang pahinga dito, Ami. Base sa narinig ko ay magsisimula ka na mamaya. Mamaya? Hala, bakit ang bilis naman? Ewan ko din kay Mr. Lim. Kaya ayusin mo ang pagsasayaw mo para malaki ang kikitain mo ngayong gabi. Sumapit na ang gabi. Inayusan ni Jessa si Ami. Makapal ang inilapat nitong palamuti sa kanyang muka. Ang ibang mga babaeng kasama nila ay kanya-kanyang nag-aayos ng kanilang sarili. Hindi maganda ugaga ang mga ito sa pagmamadali dahil malapit nang magsimula ang pagsasayaw nila. Excited ang mga itong makita ang kanilang mga suking customer. Kabaliktaran ng nararamdaman ni Ami. Nararamdaman niyang sumasakit ang kanyang tiyan. Iba yun sa sakit na naramdaman niya noong mga nakaraang araw. Napansin naman ni Jessa na hindi ito mapalagay, kaya itinigil niya ang kanyang ginagawa. Anong nangyayari sa'yo? Bakit parang natataik kang hindi mo maintindihan? Jessa, sumasakit din naman ang tiyan ko eh. Parang hinihiwa. Naku, Ami, paano yan? Ilang minuto na lang, isasalang na kayo. May gamot ka bang dala dyan? Kaya mo bang tiisin? Teka, may ibinigay sa akin si Berting. Nandyan sa dala kong bag. Eto ba? Saan niya naman nakuha to? Gawa ng matandang babae na malapit sa kanya. Parang kakaiba naman itong gamot mo. Epektibo ba ito? Oo naman, ibigay mo na yan sa akin. O eto, bilisan mo na dyan. Matapos magpahid ng gamot ni Ami, ay naramdaman niyang humupa na ang sakit ng kanyang tiyan. Agad naman siyang itinulak ni Jessa sa stage, kasama ang ilang babaeng naroroon. Hindi niya halos maaninag ang mukha ng mga taong naroroon dahil sa liwanag ng stage. Naramdaman niya na lang na may mga matang titig na titig sa kanya habang sumasayaw siya. Bumaba ito matapos niyang sumayaw. Balak niya sanang bumalik ng dressing room upang makapagpahinga dahil nararamdaman na naman niyang pananakit ng kanyang tiyan. Ngunit agad itong hinarang ni Mang Abet. Ami, butit nakita agad kita. May gustong mag-table sa'yo. Halika na. Pwede po bang hindi na lang ako pumunta? Medyo masama po kasi yung pakiramdam ko. Pero na ito, Ami. Kakausapin mo lang naman siya. Magsasalin ka ng alak. At kapag nalasing, ay pwede mo na siyang utuin na bigyan ka ng pera. Wala na itong nagawa kung hindi ang sumama kay Mang Abet. Ang parehong pares ng mga matang nakatitig sa kanya ay naramdaman niyang nakatingin ulit sa kanya. Nang lingunin niya yon, ay nakita niyang isang matandang lalaki na kinawayan si Mang Abet. Mabigat ang pakiramdam niya sa matandang lalaking kinilala niya na si Sir James. Iniwan na nila si Mang Abet matapos na ipakilala sa isa't isa. Nilagyan na lamang ni Ami ng alak ang baso ng matanda. Nagulat na lamang ito nang bigla nitong pisilin ang hita ng babae. Sir, ang sabi po sa akin, sasamahan ko lang po kayong uminom. Pakitanggal na lang po ng kamay niyo.
Sinampal ng malakas ng matandang lalaki si Ami na siya namang ikinagulat nito. Sir, may nagawa po ba akong hindi niyo nagustuhan? Dinuro siya ng lalaki at sinabihan na pakipot na bayaran. Marami pa itong sinabi sa kanyang masasakit na salita, ngunit hindi na nito pinansin. Mas nangingibabaw ang pagsakit ng kanyang tiyan kung kaya't dali-dali itong tumakbo papunta sa CR at doon ay nagsuka ulit. Nanghihina na siyang sinuyo ng dressing room at hinahanap ang gamot na ibinigay sa kanya ni Berting. Dahil sa sobrang pagsakit ng kanyang tiyan, ay ininom niya ang gamot na dapat ay ipapahid niya lang. Nawalan ito ng malay matapos ubusin ang laman ng bote. Nagising na lamang siya nang marinig niyang pagtatalo ni Abet at Darwin. Ipinagpipilitan na Darwin na patigilin na lang sa pagtatrabaho sa club si Ami. Ayaw nitong maulit pang nangyari sa kanya ng gabing yun. Pumasok si Berting sa kwarto na may dalang pagkain at tubig. Agad na kinuha ni Ami ang tubig dahil ramdam nito ang sobrang pagkauhaw. Wala siyang maalala sa nangyari ng nakaraang gabi, pero pagod na pagod ang katawan nito. Kumusta ang pakiramdam mo? Ang bigit ng ulo ko. Hindi ko alam pero pagod na pagod ang katawan ko. Ano bang ginawa mo sa gubat? Na malapit sa club kagabi. Doon ka namin nakitang walang malay eh. Ano? Sa dressing room lang ako kagabi. Anong gubat ang sinasabi mo, Berting? Eh doon ka namin nakita ni Darwin. Ang dumi nga ng damit na suot mo. Wala akong maalala, Berting. Kumain ka na muna. Ang mahalaga ay ligtas ka. Kinahapunan, dumiretso silang tatlo ng magkakaibigan sa club. Kahit natutol si Darwin, ay wala itong nagawa kung hindi ang sundan na lang si Ami. Ang sabi nito ay ayos lang sa kanya at ayos na rin ang pakiramdam niya at hindi niya hahayaang masaktan ulit ito. Pagkarating ni Ami sa club ay agad na lumapit sa kanya si Jessa. Namatay na daw si Sir James. Wakwak daw ang katawan niya. Tapos ang mga lamang loob ay nawawala. Sakto pa na buntis ang asawa niya. Ayun, nalaglagan ng sanggol. Grabe talaga ang karma na nangyari sa kanila. Nangyari lang yun sa loob ng isang gabi? Grabe naman ang nangyari sa kanya. Oo, kagabi lang. Matapos kanyang sampalin. Ganyan talaga ang ugali niyan. Kaya ayaw namin sa kanya. Ipinagpapasalamat talaga namin na namatay na siya. Ay, ewan. Tara na, mag-practice na tayo. Inakay na ni Jessa si Ami papasok ng bulwagan kung saan nandun ang kanilang ibang kasama. Hindi pa nito halos maproseso ang nangyari. Alam niyang hindi naman ganun kalala ang ginawa nito sa kanya. Kung sino man ang pumatay kay James ay may malaking galit ito sa kanya. Itinuon na lamang ni Ami ang kanyang pansin sa mga nag-iinsayo sa sasayawin nila sa gabi. Sa kalagitnaan ng kanilang pagsasayaw ay biglang pumasok ang mga pulis na may dalang baril. Nakatutok ang mga ito sa kanila. Hindi alam ni Ami kung ano ang kanyang gagawin. Palihim na hinila siya ni Jessa paalis sa entabladong yon. Ang kanilang ilang mga kasama ay naiwan. Ang huling narinig lang nila ay iligal ang pagpapatakbo ng club na yon, kung kaya't lahat ng sangkot ay huhulihin at dadalhin sa presinto. Huwag ka nang lumingon! Halika na! Umalis na tayo sa lugar na to! Lumabas sila sa likod ng club. Doon nakaabang si Darwin na may dalang malaking bag. Bilisan nyo na! May nakuha na akong tricycle sa labasan. Naghihintay na yun dun ngayon. Teka, saan tayo pupunta? Sa Bohol. Makakaalis na tayo, Ami. Bohol? Wala tayong pera para pamasahin natin, Berting. Agad namang ipinakita ni Darwin ang isang maliit na bag kung saan punong-puno ito ng libu-libong pera. Saan niyo kinuha ito? Ang iba dyan ay ipon ko. Ang iba naman, ipon ni Berting. Ang iba naman, huwag mo nang tanungin kung saan ko nakuha. Ang mahalaga, makakatakas na tayo. Sumakay na agad silang apat sa tricycle na naghihintay sa kanila sa kanto.
Agad silang nagpahatid sa sakayan ng bus. Doon ay kumuha sila ng tiket papuntang Cebu at tatawid na lamang sila mula roon papuntang Bohol. Naguguluhan man ay sumama na lang si Ami. Gusto niyang makawala sa lugar na iyon. Nang umandar na ang bus ay saka lamang sila nakahinga ng maluwag. 2 araw din ang naging biyahe. Pagod na pagod ang mga ito sa pinakamahabang biyahe na nangyari sa buhay nila. Nakadaong na sila sa Bohol at sa pier nagtawag ng masasakyan si Jessa. Tubong Bohol pala ito. Naloko lamang siya ng mga nag-recruit sa kanya na makakapunta siya ng ibang bansa. Ang naabutan niyang trabaho ay maging bayarang babae sa club. Ilang taon din itong nagtiis sa pagtatrabaho doon. Nalaman na lang din ni Ami na si Darwin at Berting ang nagtawag ng mga pulis upang hulihin sila Mr. Lim maging si Mang Abet. Pinagplanuhan pala nilang tatlo ni Jessa ang pagtakas nila. Bigla na lamang naduwal si Ami nang maamoy niyang nasusunog na kariton sa kanilang dinaanan. Ayos ka lang ba, Ami? Hindi ko kaya. Ang baho. Parang hihimatayin yata ako. Ito na ang tricycle. Halina kayo. Dinala sila ni Jessa sa kanilang bahay. Tanging ang kanyang ina ang naroroon at ang kapatid niyang babae. May sakit ang kanyang ina kung kaya't napilitan si Jessa na lumabas sana ng bansa upang mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang ina at ang kapatid nito. Ngunit naloko ito ng grupo ni Mr. Lim. Nagmano si Jessa sa kanyang ina at ipinakilala ang kanyang mga bisita. Nay, sila Darwin, Berting at Ami po. Mga kasamahan ko po sa trabaho. Dito na po muna sila titira pansamantala habang wala pa po silang nahahanap na matutuluyan. Tango na lamang ang nasagot ng ginang sa kanila. Hindi na kasi ito makakapagsalita buhat ng ma-stroke ito. Ilang taon na ang nakalilipas. Dinala ni Jessa si Ami sa kanyang kwarto. Samantalang ang 2 lalaki ay nasa kabilang kwarto kung saan walang gumagamit. Nagpahinga na lamang muna ang mga ito. Dahil na rin sa pagod ng kanilang biyahe. Tulog na ang lahat, ngunit pabaling-baling sa kama si Ami. Lumabas ito upang magpahangin, ngunit sumasakit ang kanyang tiyan. Halos ipaligo na nito ang langis na ibinigay ni Berting. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanyang katawan. Bilog na bilog ang buwan at hindi mapakali si Ami. Dumiretso siya sa gubat nang may maamoy siyang kakaibang amoy na halos magpabaliw sa kanya. Ang sarap! Nakakaamoy ako ng masarap. Nagugutom ako. Ano ba itong nangyayari sa akin? Dahil sa pag-aalala, sinundan ni Berting si Ami na bigla na lamang lumabas ng bahay. Hindi rin ito makatulog kung kaya't balak niya sanang magpahangin. Tinawag niya pa si Ami pero parang walang narinig ang babae. Ami! Ami! Saan ka pupunta? Hindi mo alam ang lugar na ito. Sinundan niya ito at doon nakita niya si Ami na parang wala sa sarili. May kung ano itong ginagawa sa hindi kalayuan. Nang lapitan niya ito ay halos manlaki ang kanyang mga mata dahil sa pinaghalong gulat at takot. Kinakain ito ang alagang baboy nila Jessa. Maya-maya pa, ipinaligo niya ang langis na ibinigay ni Berting. Nagsisisigaw ito na parang nasasaktan at hindi nagtagal, lumabas ang pakpak sa kanyang likod. Lumipad ito at naiwan ang ibabang parte ng kanyang katawan. Sa mga oras na iyon ay hindi maalala ni Berting kung paano niya nakilala si Ami. Lahat ng pinagdaanan nilang magkakasama ay nawala sa kanyang isipan. Ang tanging tumatatak lamang sa kanya ay ang kalahating katawan ni Ami na lumilipad pataas. Nang makalayo ito, ay agad siyang tumakbo paalis ng gubat. Habol niya ang kanyang hininga habang papasok ng bahay. Doon niya naabutan si Jessa na kagagaling lamang sa kusina. Oh, saan ka nang galing? Bakit ganyan ang mukha mo? Para ka nakikita ng multo. Wala.
Wala, tulog na ako. Sigurado ka bang ayos ka lang? Oo nga pala. Nakita mo ba si Ami? Wala na siya sa tabi ko nang magising ako eh. Hindi ko alam. Wala akong nakita. Ayos ka lang ba talaga? Hindi na nito sinagot si Jessa. Padabog niyang isinarado ang pintuan ng kwarto na siyang ipinagtaka nito. Hinanap niya na lamang sa labas ng bahay si Ami dahil hindi niya ito mahanap sa loob ng bahay. Iba talagang laking Maynila. Kahit alas 12 na ng gabi, lumalabas pa rin ng bahay. Sa hindi kalayuan ay nakita niyang isang babaeng naglalakad. Nakatakip ang mahabang buhok nito sa kanyang muka. Papalapit ng papalapit ito sa kanya. Imbis na tumakbo ay nilapitan niya ito at niyakap. Nandyan ka lang pala. Alika, pumasok ka na. Baka mapagkamalan ka pang aswang sa ayos mo. Inalalayan niya itong pumasok sa kanilang bahay. Hindi ito nagsasalita at hindi man lang napansin ni Jessa ang dugong tumutulo sa katawan at bibig nito. Kinaumagahan ay masiglang gumising si Ami. Nakangiti pa ito habang inaayos ang kanyang hinigaan. Hindi niya alam kung bakit parang ang saya ng araw na yon. Lumabas siya ng kwarto at hindi niya nakita ang mga kasama niya sa bahay. Nang lumabas ito ng bahay, ay nakita niya sa di kalayuan ang kumpulan ng tao. Nagkakagulo ang mga ito kung kaya't lumapit na lamang siya at nagbabaka sakaling makita niya ang mga kaibigan. Hindi nga siya nagkamali dahil nakita niya si Darwin na nakatakip ang ilong. Samantalang si Berting nakatayo sa isang gilid habang nagmamasid. Nagtama ang mga mata nila, ngunit si Berting agad na pumutol ng kanilang tinginan. Tumalikod ito at nagsimulang kumuha ng mga dahon ng halaman. Nang tingnan ni Ami ang pinagkakaguluhan ng mga tao, ay halos masuka siya sa kanyang nakita. Baboy yun na halos madurog na ang tiyan. Parang hinalungka yun ng kung anong nilalang dahil ang mga lamang loob nito ay nagkalat. Kapansin-pansin ang pagkawala ng puso at atay ng hayop. Pinagpasyahan na lamang ni Jessa na ilibing ang alagang hayop. Tumulong naman si Darwin sa pagbubungkala ng lupa. Sigurado akong aswang ang may gawa nito. Hindi man lang niya pinalampas ang alagang baboy ni nanay. Uso pa palang aswang dito. Oo naman. Kahit saan naman ay may aswang. Magaling lang talaga silang magtago. Sa hindi kalayuan, may narinig silang sigaw. May nakitang katawan ng isang lalaki na wakwak rin ang katawan. Halos manghina si Jessa sa sunod-sunod na nangyari ng umagang yun. Kakauwi lamang nila ng kanilang probinsya. Pero marami agad na nasaksihan na kababalaghan. Matapos nilang ilibing ang baboy, ay dumiretso sila sa bahay ni Jessa. May nagsidatingan ng mga pulis at nag-imbestiga sa nangyari. Hindi nila pinuntahan upang makiusyoso dahil halos bumaliktad na ang kanilang sikmura sa baboy pa lang. Kinausap ni Jessa ang mga kasama habang nagpapahinga sila sa maliit na balkonahe. Dahil bago pa lamang kayo sa lugar namin, pinapaalalahanan ko na kayo na huwag nang lalabas ng bahay ng 10 oras ng gabi. Alam kong sanay kayo na lumabas ng kahit anong oras sa Maynila, pero iba ang probinsya. Nakatatakot naman pala dito, Berting. Di ba? Siniko siya ni Darwin, ngunit hindi niya ito pinapansin. Abala ito sa pagdurog ng dahon ng halaman na nakita niya sa bakuran nila Jessa. Anong gagawin mo dyan, Berting? Gumagawa ako ng gamot sa kagat ng hayop. Baka sa susunod na araw ay makagat na kayo ng aswang. Grabe naman ang aswang. Gusto talaga ang lasa ng mga taga Maynila. Kahit na ako ang aswang, Darwin, hindi kita kakainin. Loh, bakit naman? Malusog naman ako, di ako sakitin. Sobra ka naman, mapili ka namang aswang kung ganun. Mapakla ka kasi, kaya ayoko sa'yo. Aray! Kahit ang aswang ayaw na sa akin. Aray! Huwag nga kayong magsalita ng mga bagay na ganyan. Nasa probinsya tayo. Baka marinig tayo ng mga lamang lupa.
Ewan ko sa'yo, tol. Nagbibiruan lang naman kami. Siya nga pala. Munti ko na makalimutan. Kaarawan na pala ni Ami bukas. Bukas na pala yun? Ang daming nangyari kasi sa atin. Kaya nakalimutan ko ng 18 na pala ako. Tuloy pa rin ba yung cake at saka litsong manok ko, Berting? Darwin? Oo naman. Bibilang kita. 2 litsong manok. O sige, sagot ko ng cake at ice cream. Ako na sa pansit at soft drinks. Kinaumagahan. Maagang nagising sina Darwin. Dahan-dahan silang gumalaw upang hindi magising si Ami. Naglagay sila ng munting banderitas sa sala. Si Berting ang namalengke sa mga kakailanganin nila sa pagluluto ng pansit. At ito na rin ang bumili ng litsong manok at cake. Nagpaiwan si Darwin upang tulungan si Jessa. Mabilis naman agad nilang natapos ang pagluluto. Tanghali na nang magising si Ami at nasorpresa ito sa mga inihanda ng mga kaibigan. Kinain niya ang isang buong manok dahil paborito niya yon. Hinayaan na lamang siya ng 3. Hipan mo na ang kandila mo, Ami. Mag-wish ka. Pikit mata nitong hinihipan ang kandila matapos umusal ng mumunting kahilingan. Masaya nilang idinaos ang kaarawan ni Ami. Sa kabilang banda naman ay may ilang araw nang hindi gaanong nagpapansinan sina Berting at Ami. Kada lapit ng babae ay umiiwas naman ito. Bagay na napansin ni Darwin kung kaya't kinausap niya ito noong maiwan silang dalawa sa bahay. Toy, away ba kayo ni Ami? Wala naman. Bakit? Napansin ko kasi nito mga nakaraang araw. Di mo siya gaano pinapansin. Kung tatanungin ka naman niya, isang tanong lang, isang sagot. Gaano mo ba kakilala si Ami? Anong klase bang tanong yan, Berting? Simula na magkaisip tayo, magkakasama na tayo. Lahat ay ginagawa nating magkakasama. Kaya kilala na natin ang isa't isa. Hindi ko alam, Darwin eh. Alam ko magkakasama na tayo pero ewan. Pinagdududahan ko si Ami na siya ang pumatay kay James. Sa baboy at sa lalaking namatay noong nakaraan eh. Pinagdududahan kong aswang si Ami. Pare naman. Hindi ko alam kung anong sasagot ko dyan sa sinasabi mo eh. Isang malaking kalokohan yan. Paano magiging aswang si Ami? Hindi ba pinapasa ang pagiging aswang? O sino naman magpapasa ng itim na bato kay Ami? Tsaka teka, may ebidensya ka ba na aswang si Ami? Ang gulo pre. Nakita ko kasi siya noong unang gabi natin na lumabas ng bahay. Sinundan ko siya at doon ko nakita na kinain niya ang alagang baboy nila Jessa. Nakita ko rin na halos ipaligo niya ang langis na binigay ko. At alam mo ba kung bakit ko siya iniiwasan? Dahil nakita kong naputol ang katawan niya at lumipad siya. Pare manananggal si Ami! Kinagabihan, pinagplanuhan nilang bantayan si Ami. Hindi sila natulog at sinadyang maglagay ni Berting ng langis sa sala. Alam nitong wala ng langis si Ami. Antok na naghintay sina Darwin sa kanilang kwarto. Mag-aalas 12 na nang marinig nilang marahang pagsarado ng pintuan ng kwarto nila Ami. Sinilip nila sa maliit na butas ng dingding kung si Ami nga yun. Hindi nagkamali si Berting na wala nang ang langis ang babae dahil nakita nitong kinuha ni Ami ang langis na pinaglagyan ni Berting. Palingon-lingon pa ito sa loob ng bahay na para bang ayaw niyang may makakita sa kanya. Mariing nagtago si Berting sa kwarto at naghintay muna ng ilang minuto bago lumabas ng bahay. Anak ng pusa naman oo. Paano kung totoo ang sinasabi mo aswang si Ami? Paano na lang tayo? Hindi ko pa alam. Dahan-dahan ka lang dyan. Baka marinig niyang sinusundan natin siya.
Narinig ang pagaspas ng pakpak ng dalawang lalaki. Nagkatinginan ng mga ito at saka nagtago sa isang malaking puno. Nakita nila si Ami na lumilipad at naghahanap ng makakain. Ang kalahating parte naman ng katawan nito ay nakatago malapit sa puno ng saging. Tiniyak muna ni Darwin na nakalayo na si Ami bago niya nilapitan ang kalahating katawan na mariing nakatago. Kay Ami nga ito, pre. May daon pa ng malunggay mula sa tinolang manok na kinain natin kanina. Huwag kang maingay. Baka marinig niya tayo. Hindi ko akalaing haantong sa ganito si Ami. Darwin, Berting, anong ginagawa niyo dito? Nagulat ang dalawa nang marinig nila ang boses ni Ami. Nagkatinginan muna sila at tumingala sa taas kung saan ang gagaling ang boses ni Ami. Ami, ikaw nga! Aswang ka! Magpapaliwanag ako. Anong paliwanag ba sasabihin mo? Kitang-kitang manananggal ka, oh! Hayaan niyo akong bumaba. Sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Kailan pa to, Ami? Kailan ka pa naging aswang? Lumapit ito sa kanila, ngunit napaatras ang dalawang lalaki. Nakayukong nagpapahid ng luha si Ami dahil sa nakitang takot mula sa kanyang mga kaibigan. Maging siya ay hindi nag-aakala na magiging isa siyang aswang. Bumaba ito at nag-anyong tao. Ipinaliwanag nito sa kanila ang lahat. Ayon dito, halos mag-iisang buwan ang nararamdaman niya ang pananakit ng kanyang tiyan. Akala niya nung una ay dahil lamang yun sa gutom. Pero nakita niya pa lamang ang kanyang sarili na kumakain ng lamang loob ng mga hayop. Bago pa siya pumasok sa club, naramdaman niya nang may kakaiba sa kanya. Umiiyak itong nagkwento sa kanila. Noong binigyan daw siya ng gamot ni Berting, ay saka lamang niya naramdaman na naging ibang tao siya. Uhaw na uhaw daw ito kung kaya't mga hayop ang kinakain niya. Paano si James? Yung customer na namatay at ang asawa niya. Ikaw din ba may gawa nun? Mahirap mang aminin. Ako nga ang salari ng pagkamatay niya. Maging nang hindi pa naisisilang na anak niya. Nakita ko na lang ang sarili kong galit na sinusundan siya. Hindi pa ito nakakapasok ng bahay nila. Nalapa ko na siya. Nakita ako ng asawa niya at hindi ako nakapagpigil. Masyadong mabangong amoy nito para sa akin. Sinipsip ko ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Pasensya na kung inilihim ko sa inyo to. Maging ako hindi ko gustong nangyayari sa akin. Ipinanganak akong tao, lumaki akong tao. Hindi ko akalaing aabot ako sa ganito. Anong plano mo? Tila nagulat pa si Ami dahil sa narinig mula sa kaibigan. Hindi niyo ako papatayin. Bakit ka namin papatayin? May pinagsamahan tayo, Ami. Bukas na bukas din, aalis na ako rito. Hahanapin ko ang mga magulang ko. Matapos ang kanilang usapan, hindi na sila nagkibuan pa. Tahimik na lang ang mga itong bumalik sa bahay nila Jessa. Kinaumagahan nga ay umalis si Ami nang walang paalam. Hinanap siya ni Jessa, ngunit tanging sagot lamang ni na Darwin ay hinahanap nito ang mga magulang niya sa Samar na hindi na rin nagtanong pa. 2 taon nang nakalilipas nang malaman nila Berting na aswang si Ami. Hindi na ito nagpakita pa sa kanila. Tinanaw na lamang nila na isang parte ng malaking pagkatao nila si Ami. Kasabay ng paglubog ng araw, ay masayang tinatanaw ni Berting ang Chocolate Hills na minsang pinangarap nitong puntahan upang lumayo kasama ang kanyang mga kaibigan.